What up, mga solid subscribers, no? So, again, guys, ang papanoorin po natin. Guys, ito, actually, nakita ko lang to, no? And I'm a fan of Mr. Nico David, no? Nanonood ako ng mga vlogs niya regarding po sa mga, kung ano man, mga balita or mga issues or what, no? Talagang ano siya, napaka-neutral po talaga ni Nico David, no? Hindi siya katulad na ibang vlogger or mga influencer na, alam mo yon na puro hate, puro ganto, puro ganyan, tamang sausaw. Kanya talaga napaka-informative, kaya sobrang pinapanood ko to, no? And gusto kong panoorin to, guys, itong sa Bini Tickets, no? Kasi I think may mga pulot tayo ditong kung ano man na talagang ano, pwede nating ma-i-apply, no, sa ating sarili. Kasi sobrang daming hate comments po ngayon nung tickets po ng Bini, no? Pero malaman nyo to. Okay, panoorin natin. Gusto ko rin maging knowledgeable about this, no? Let's go. Shoutout po kay Mr. Nico David, ha? Kanya po itong video to, no? Let's go. Okay, mga kamats, mga kaibigan. Actually, nagsimula sa X to. Sa Twitter, formerly known as Twitter. Tumatawid na sa Facebook. So, might as well i-gawa na natin ng content habang maaga pa. So, sabi dito, for a P-pop group na supposedly pangmasa, Nation's girl group Bini just released ticket prices from Biniverse concert in November. However, some fans aren't so happy. Now, just to give you an idea kung ano yung iniiyak ng mga tao, this was a few months ago, nung June, yung kanilang SVP was just 5,300. Okay? So, murang-mura sila. Murang-mura yung ticket prices nila nung June 28. Okay? Ngayon, medyo nagmahal na. Ano na ngayon 11 kyaw na Siyempre, ganun talaga. I think magmamatter din dito, guys, kasi di ba New Frontier lang, hindi ko nilalang ko talaga New Frontier, no? New Frontier sila nung una, no? Pero ngayon, guys, this is Araneta na po ito, no? Mas mataas na syempre yung rent, mas mataas na po yung mga expenses dito, no? So, I think isa rin yun sa mga nagmamatter kung ba't mas tumaas po yung ticket, no? Pero tingnan pa natin. Ngayon, eto yung kailan ba to? Kasi ano to sa ano ba't naging August 31? Yan, sa August 31 ba to? Mali ticket selling yan. Ticket prices Teka lang. Hanapin natin Biniverse ito. Sa sarili ko ako maniniwala. Ito yung post ko So ito yung currently na lumalabas ngayon. Ang Bini concert is November 16 to 17, tapos ang VIP standing is 11 kyaw. Ang patron is 9 kyaw. Ang patron is 7 kyaw. 5 kyaw. So, mahal nga. May umiyak dito, guys. Sinasabi nila na VIP na nga, bakit standing pa, no? May mga gumagano May kamahalan nga talaga considering na yung fan base ng mga Bini are non-working students, di ba? Okay. Mga non-working students, mga estudyante, and then mga walang sources of income kung hindi kay mama at papa. Mapa. Oy! Now, people are comparing them to SB19, which yung kanilang ticket price. Guys, maging open po tayo dito. Hindi porket SB19 po inopen up. Ay, ano ba yan? Fan wars na to, no? Walang ganun, guys, no? Ano to, promise, this is very informative to. Si Mr. Nico David, napaka-neutral na ito, as in. This is during hindi ko pa napanood talaga, as in, hindi was pa. Around 7,500 only. Now, this was back in, actually, May. recently lang to, Ngayon, ngayon kasi, kailangan intindihin nyo na yung presyo ng ticket last year, iba na yung presyo ngayon. Actually, yung presyo nga ngayon, at saka a few months ago, dapat magkakaiba na. It's because of the concept of inflation. Literal, apektado ng inflation yan kung bakit ganyan kataas yan. And let me explain why. Okay? So, humanap ako ng ticket prices. Ito, Blackpink naman to. Ang sa Blackpink naman sa kanila, 19,000 pesos yung sa kanila. This is back in 2023. Now, if you're going to compute inflation from 2023 hanggang 2024 to the current date, ang inflation rate natin at this point is umaatikabong 16%. Okay, 16% yung
cumulative inflation natin from 2023 to 2024. So you cannot compare the prices of tickets from last year at saka ngayon. Kasi if ganyan lang, edi compare niyo sa 2015, makikita nyo parehas lang halos nung ibang mga foreign nationals, kasi foreign bands kasi or foreign artists, kasi nga you should always consider inflation in your computation and how popular the group is. Now, they are projecting that by November, itong BINI na to is going to be peaked. Okay, naka-peak na daw sila during November. Kasi kaya mahal yung bentahan nila ng ticket, okay? Do I agree with that? Tingin ko hindi Kasi tingin ko, yung popularity nila will be measured pagdating ng election. Kasi kung sino, ngayon kasi, sinasabi ng mga political analysts, sila yung hottest girl group na kung gusto mong tauhin yung isang concert mo, isang rally mo ng kunyari nagmaisog rally ka, Duterte ka kunyari. 'Di ba lagi silang may maisog rally for the past year almost. Kailangan nila ng mga ganitong grupo para makapaghakot ng tao, quite literally. Tignan nyo yung for me guys, yung Blooms is not all, hindi ko naman na lahat, no? Pero syempre mostly dyan guys, no? Kung nasan po ang BINI, talagang hakot nila kung sino may boboto, no? Pero may ganun ganun guys. Siguro hindi ko na lang example yung BINI, no? Pag halimbawa mo kunyari si Billy Crawford, sobrang idol ko si Billy Crawford, and then ang kanyang kinakampanya and ang kanyang sinusuportahan is etong presidente na to, no? Ako guys, syempre may ganung point, no? Like, idol ko si Billy Crawford, okay, sige, maniwala ko sa kanya, ito boboto ko, no? So baka may tendency din ganun, no? So grabe yung following ngayon ng BINI, baka magamit din yung ganung klaseng no? So wag naman sana. Instant, diba? Libre yun. Sobrang daming taong pumunta doon kasi nga they want to see BINI. So that is the BINI effect in a nutshell if you're considering kung gaano sila ka-popular. Now, why are the ticket prices like this? Kasi nga, the management is projecting na ang BINI ngayon is naka-peak na and they would be so popular by November 16 to 17. I don't know kung ano yung ibig nilang sabihin dito, but that is just a stone's throw away, di ba? Kasi ngayon, August ngayon di ba? August ngayon. So, magbebenta sila ng ticket by August 29 to 31. So, I guess, by August 29, ubos na yung pre-sale nila. At pagdating ng general public sale nila is ubos na talaga to. Magiging sold out concert to. And hindi lang yon kasi malamang may opening act pang BINI. Siguro, kaya mahal yan, meron silang malupit na opening act, diba? Kasi it's a local artist. Syempre, ABS-CBN pa yan. You cannot count them out sa pagkuha ng mga local artists. Ano pa to hindi pa nga hype pinag-uusap. Actually guys, isa rin to sa mga sad reality, no? Yung iba, porque sinabi na ganito, ano ba tong BINI, ang yabang na, ang ganito ang BINI, ba't ang mahal nila, ganito ang BINI. Guys, tandaan nyo po, no, siguro meron din kaunti, pero hindi po talaga ang BINI nagde-decide kung anong takbo ng kanilang karera, no? Although na sila yung passionate about that, no, pero may kumpanya po sila guys, tandaan nyo, no? Pag nasa isang kumpanya guys, kailangan kung anong paggawa nila sa'yo, yun ang gagawin mo, no? Pero syempre, hindi naman to the point na parang robot ka, no? May freedom pa rin kayo, no? Pero mostly, yung mga stuffs na mas mabigat, yung responsibilities, like syempre, ang responsible is yung kumpanya po nila, no? So, yan, I'm pretty sure guys, is yung tickets, yung mga merch nila, yung mga advertisements nila, is yung kumpanya po nila ang nagde-decide regarding that, no? So wag po natin ibato sa lahat sa girls, no? Maging po tayo, maging knowledgeable po tayo, please lang. Pa na nga ngayon hindi pa nga sila totoong nagpo-promote we are 2 weeks away from ticket sales, hindi mo pa alam kung ano yung laman nun, right? So these are ito lang yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangyari dito. Now, is this fair? Ang tanong, well, ganito, pwede nyo naman kasing computing yan. Kung last year sila nagbenta ng ticket, as in August 29, 2023, ang gagawin nyo lang is
yung pinakamahal, 11,000 times 0.16. Yan yung inflation adjustment for inflation yan. So pag kinumpute ko yan, tas nagbenta ako last year, ang price niya lang niyan is 9,200 or 9,000 pesos thereabout. Siguro gagawin nilang 9,500 yan. Ganyan lang yung presyo niyan last year. Okay. Now we are considering inflation dito. Okay. Actually, kung titignan mo last year, kung ganyan yung price nila, tas ganyan sila kasikat, masasabi mo na pwede na. Pwede na. Medyo mahal pero pwede na. Hindi pa rin Blackpink level. Kasi ang Blackpink during that time is 19,000. Ayan o. May data ko. Last year yan, di ba? So, you have to adjust for inflation. Kaya ganyan kamahal yan. Alright? Dun sa mga, kayo naman mga alam ko mga medyo may edad na yung nakikinig sa akin. Minsan yung mga ganitong content, panood nyo dun sa mga, hindi, sige na. I mean, paggamit nyo na lang yung account nyo or manood kayo kasama nung mga bata nyo na na ito yung realidad ng buhay, tumataas lahat ng presyo because of inflation. Ayan yung effect, di ba? Sabi nyo, ipanoorin nyo si Nico David, hindi masyadong drama yung content niya ngayon. It's about may mathematics tayo, di ba? So that's the reason why at the current moment 16% yung inflation natin from 2023 to 2024. It's called the cumulative inflation. Okay, so so 9,500 sila last year. Still hindi pa rin sila malapit sa Bini. Sa Bini, sa Blackpink. Kasi ang Blackpink 19 kyaw yan, no? 19,450. Tataas pa yan, ha? Kung ngayon yan. Sa Bini naman, 9,500 sila last year. Kung last year ginawa ito, ha? Gets? Naintindihan ba? So, wag kayong magalit. Ganun talaga, inflation tayo ngayon. So, medyo turn off talaga tong 11K. Pero, most people siguro magsesettle na sa 7K tsaka sa 5K. Ngayon, hindi ko alam kasi wala pang titignan ko kung makakabili ko ng ticket. Siguro, 2 lower box. Pwede na siguro yan. Tatry kong ibigay dun sa magjowa na Bini member. Nico David Pan yung lalaki. Tapos, Bini Pan yung babae. O kaya 2 magjowang babae na Bini fan tsaka Nico David Pan. Yung talaga totoong panalo. Dahil, tingnan natin kung makakapila ako eh. Kasi, ang hirap pala kumuha yan. Kala ko pwede na online lahat. Mahirap kahit online. So, tingnan natin So, ayan. Ubusan pa rin. Ito, evolution of Bini prices. Tingnan natin. Okay, ito, 81.8. Kasi nga, hindi pa sila sikat niyan. Okay, ito, 5K lang. Libre 500. lang halos to, 5K. Tapos, naging 1,800. Tapos, first solo concert, 5K. Tapos, yung Grand Bini naging 11K. Malamang kasi yung presentation nitong dalawang to, yung production value iba-iba. Dito sa Bini Fest na to, nasa mall lang sila. So wala masyadong overhead yan. Kaya mura lang yan. Kaya nga 599 lang yan, no? 600 lang, no? Dito naman, malamang sa Malwa, ayan, sa ano lang na naman yan. North sa Skydome. Ano lang yan, maliit na event lang yan, di ba? Maliit lang siya. Ngayon, ito, lumalaki na sila. Ito, lalo na to, Araneta Coliseum na yan. So, you have to consider yung production value din. Malamang may mag-o-open sa Bini. Malay nyo, kasama nila SB19. Di swerte na, si Sarah Geronimo. Baka mag-open isang kanta. Pwede na. O baka nandun si Alden Richards kahit wala. Kasi hindi, ABS-CBN, GMA7 na yan eh. Di ba? So, ano inyo, consider nyo lahat yon bago nyo i-judge yung mga tao. Ako kasi hindi ako manonood nito kahit libre pa yung ticket ko. Kasi I don't have the time for this. I don't have the time, I don't have the energy, and I don't have the patience for young people screaming at people. Hindi ko gusto yung idolatry factor kasi talaga. I mean siguro pag Slipknot medyo pipilitin ko, pero I would rather stay at home and sleep. Yun ang gusto kong gawin. Pero, kanya-kanya yan. Pero, tatry ko pa rin mag-score ng lower box kasi ang hirap pala kumuha nito. Anyway, mga kamartis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Sana natuto kayo. Gege mga lod. Yan
nakita niya na, no? Sobrang neutral talaga ni Mr. Nico David, napaka-solid, no? So, ayun, yung para sa akin lang naman, no? Bago tayo mag-research muna tayo, alamin mo natin yung mga pwede mangyari. Although na, okay, sige, medyo mataas siya ng konti, pero may dahilan po yan, guys, no? Pero yung dahilan na yun, guys, is hindi po yung Beanie, hindi po yung members, hindi po sila yung girls, hindi po sila nag-decide ng presyo niyan. Ang nag-decide po niyan, yung ABS-CBN, guys, yung company nila, no? Kung meron kayong gustong batuhin, guys, I think yung yung management nila, yung company nila, no? Pero wag po natin isisi sa girls. Kasi yun yung laging ano ba yan? Ang mahal ng Beanie, no? So, nag-represent ng Beanie is yung ating girls, no? So, mahirap yung gano'n, yung gano'ng klaseng moment, no? So, please mag-research tayo, maging knowledgeable tayo sa bagay-bagay, no? And ayun lang, I hope din na makascore tayo ng ticket, no? Grabe talaga, guys, paunahan po talaga, guys, na naranasan ko na yan. Buti lang meron akong girlfriend na galing, napaka-solid, let's go, no? Talagang yun sa yung sa Beanie Day, no? Happy Beanie Day, no? Ang galing niya, nakuha siya, no? Para sa akin, no? Let's go, no? Napaka-sweet. And ayun lang, basta research muna tayo. Napaka-helpful nun nung sinabi ni Mr. Nico David, no? And kung halimbawa mang darating na yung ticket selling niya ito, no? I'm pretty sure, guys, na talagang dudumugin po ito, no? Ayun lang, hayaan na po natin kung anong mga mangyayari sa mga susunod na kabanata. Basta tayo po ay fan po ng Beanie, tayo po ay solid na supporter ng Beanie, no? And tayo po ay magiging neutral at all times. Hindi po tayo masyadong magiging one-sided, no? Mahirap po pag naging one-sided tayo, no? Although na sobrang fan tayo ng Beanie talaga, naging fan ako ng Beanie, no? Talaga, no? Sobrang fan ako ng Beanie, no? Pero alam mo yun, pag halimbawang alam kong may something is talagang gigit na ako, no? Pero so far, guys, this time, guys, no? For me, excuse me, no? Hindi po fault to ng girls, no? Fault po ito ng company. Ulitin ko lang, hindi po fault ito ng Beanie, fault po ito ng kanilang company, no? Actually, hindi siya pagkakamali, pero hindi siya pagkakamali, i-revise ko lang, no? Hindi siya pagkakamali, pero ito po ay decision po ng kanilang company. Hindi po ito decision ng girls, no? So, ay lang. Kaya like, comment, share, subscribe to DC Point of Signing out. Peace, let's G.